Nagtatrabaho si Bruce sa isang bar. Isang araw, isa siya sa napili para sumayaw at mag-perform sa isang napakagandang babae. Nabighani siya rito at naakit sa kakaibang ngiti. Magmula ng gabing iyon, hindi na nawala sa kanyang isip ang mukha nito. Lalo na't ng gabi ring iyon, nagsalo sila sa init. 8 years nang tuyot si Elaine at isa siyang single mom. Mula kasi nang maghiwalay sila ng dati niyang boyfriend at tatay din ng anak niya, hindi na muli pa siyang naghanap ng lalaki sa kanyang buhay. Labis siyang nasaktan sa paghihiwalay nila. Kaya naman wala na siyang tinanggap na lalaki sa buhay niya. Not until Bruce came to her life. Ang pangahan at matipunong katawan nito ay nakaagaw ng pansin kay Elaine at ng gabi nga na iyon, may namagitan sa kanila. Dahil na rin siguro sasabik siya sa bagay na iyon, pumayag na siya na mangyari ang bagay na iyon sa kanila. Mapupunan ba ni Bruce ang pagkukulang sa kanyang puso? Nakaayos at nakahanda na si Bruce sa kanyang trabaho. Ang tanging suot lamang niya ay ang maikling short na itim na hapit sa kanyang mamasel na bewang. Nagpapawis din siya upang mas malakas ang dating sa kanyang customer. Birthday daw kasi ng customer niya ngayon at ang regalo ng mga kaibigan nito ay siya mismo. Ang bilin sa kanya, akitin ito at pasayahin, kaya naman inihanda niya na ang kanyang sarili. Sanay na siya sa mga ganito at matagal na rin na ganito ang kanyang trabaho. Kaya naman wala sa kanya ang ganito dahil basic na lamang sa kanya yun. Binuksan niya na ang pinto ng silid kung saan naroon ang kanyang customer. Nakaupo ang babae sa isang single chair at nakatakip ng panyo ang mga mata. Akala nito may kung anong sorpresa ang mga kaibigan nito sa kanya. Walang kaalam-alam si Elaine na macho dancer pala ang regalo sa kanya. Madilim ang buong paligid ng silid at tanging party lights lamang ang nagsisilbing liwanag ng silid. Ngunit kahit ganoon, kitang-kita pa rin ni Bruce ang makinis na balat ni Elaine. Naka-tube cut lang ito ng kulay pula at fitted maong skirt na may slit sa kanang hita. Sanay na si Bruce sa mga ganong itsura dahil madalas naman siyang makakita ng ganoon. Ngunit nang tanggalin niya ang takip sa mga mata nito, sandali siyang natigilan. Maamo at nakakaakit ang mukha ni Elaine na hindi maintindihan ni Bruce kung bakit gusto na lamang niyang titigan ng babae. Rinig ni Bruce na napapasinghap si Elaine at hindi makapaniwala na may lalaki nakaharap sa kanya at sinasayawan siya. Tuloy ang romantikong tugtog habang sumasayaw si Bruce sa harap ni Elaine. Samantala si Elaine, kinakabahan dahil first time niya ito. First time niyang sayawan ng lalaki na napaka-macho at gwapo. Bigla ay sumagi sa isip niya ang mga kaibigan na pasimuno sa lahat ng to. Kala niya simpleng regalo lamang ang handog ng mga ito sa kanya. Ngunit ibang-iba pala. Alam kasi ng mga kaibigan niya na matagal na siyang walang boyfriend at ayaw niya pa talaga dahil masakit ang nakaraan niya sa ex-boyfriend niya na siya ring ama ng kanyang nag-iisang anak. Oo, single mom si Elaine. Bagamat hindi halata dito na nagkaroon na ito ng anak dahil napakabata pa niyang tignan at talaga namang napaka-fresh ng balat niya. Hindi halata na dumaan din siya sa paghihirap habang pinapalaki ang anak niya. Hindi pinanagutan ng ex niya ang naging bunga ng kanilang pag-iibigan. Bagkus ay iniwan siya at ipinagpalit lamang sa GRO na babae na nakilala nito sa bar. Hindi na naghabol pa si Elaine at tiniis na lamang ang hirap habang lumalaki ang anak niya. At ngayon nga, maayos na ang buhay niya, kapiling ng kanyang 8 taon na anak na si Sean. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nakaahon siya't hindi pinabayaan ng mga ito. Bagkus ay inalagaan at sinuportahan siya sa lahat ng kanyang pangangailangan. Mabuti na lamang at may kaya ang kanyang pamilya. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang pribadong hospital bilang nurse. Ang mami din niya ay isa ring nurse, ngunit hindi na ito muli pang nagtrabaho
nang mapanganak siya dahil mas gusto ng daddy nila na alagaan na lamang sila ng kanilang mami. Habang ang daddy niya naman ay isang arkitekto. Malaki ang kinikita nito, kaya naman nakapagpatayo sila ng mga negosyo na pinamamahalaan ng kanilang mami. Nabalik sa realidad si Elaine nang haplusin ni Bruce ang makinis ng hita. Napaigtad siya't hindi makagalaw. Para siyang na-statue at hindi na nakapag-react pa. Basta ang nararamdaman na lamang niya sa mga oras na yun ay kakaibang sensasyon na bumabalot sa kanyang kaibuturan. Inangat niya ang muka upang magpantay ang mga mukha nila. Hinawakan ng dalawang daliri ni Bruce ang baba ni Elaine upang sila ay magkatitigan habang sinasabayan niya ang saliw ng tugtugin. Namumungay ang mga mata ni Elaine habang magkahinang ang kanilang mga mata. Lumayo siya't umikot sa likod nito habang umiindak ang malaki niyang katawan. Lumapit siya sa mesang nasa gilid pagkatapos ay inabot ang isang wine na nasa baso at ibinigay iyon kay Elaine. Tinanggap naman iyon ni Elaine at mabilis na nilagok ang alak. Sumigid ang pait sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang sikmura. Lumapit si Bruce kay Elaine at umupo ito sa kandungan nito. Nang gabing yun, dinala ni Bruce sa isang silid na nasa loob din ng hotel room si Elaine at doon nga naganap ang pag-iisa nila. Masyadong mainit at nakakatupok ang mga pangyayari sapagkat sabik rin naman silang dalawa sa ganoon. Si Elaine ay 8 years nang walang nagaganap na bagay na iyon sa kanya, habang si Bruce naman naghiwalay sila ng ex niya 2 buwan na ang nakakalipas. Kaya naman sabik na sabik sila sa isa't isa at marubdob ang pag-iisa ng kanilang mga katawan sa loob ng kwartong iyon. Kinaumagahan ay nauna na si Elaine na bumangon ng kwartong iyon. Nahihiya siya sa nangyari sa kanila ni Bruce, kaya naman minadali niya na ang pag-alis. Ngunit bago pa siya makatayo, kumapit ang malalakit mauugat na kamay ni Bruce sa kanyang malambot na balat. "Good morning, miss." Nagtatanong ang tono nito sa kanyang pangalan. Napaigtad siya bago pasadahan ng tingin ng katawan ni Bruce. Bigla tuloy siyang nailang dahil ramdam pa rin niyang ginawa nila kagabi. Elaine ang pangalan ko, ikaw?" Sagot niya bago tumingin din dito pabalik. Kitang-kita niya ang mapuputing ngipin ni Bruce nang sumilay ang ngiti sa mga labi nito na kagabi lamang lumamon sa kanyang manipis na labi. Iwinaglit niya ang nasa isip. "Ako si Bruce. It's nice to meet you, Miss Elaine." Pagpapakilala nito. Pagkatapos nga ng pangyayari sa pagitan nila ni Bruce, hindi na sila muli pang nagkitang dalawa. Inasar siya ng kanyang mga kaibigan na nagplano ng kanyang birthday celebration at inusisa siya ng mga ito kung ano ang nangyari sa kanila ng lalaki na tinutukoy nila ay si Bruce. Hindi siya nagkwento sa mga ito at nagkunwaring naiinis dahil ganoon ang ginawa ng mga ito. Ngunit sa loob-loob ni Elaine, masaya siya dahil ng gabing yun, napasaya siya ni Bruce. Ano nga kaya kung magkita ulit sila ng lalaki at magpakilala sila sa isa't isa ng normal? Hindi katulad noong nakaraan na napaka-awkward at halos hindi siya mapakali sa mga titig ni Bruce sa kanya. Si Nurse Elaine, lumilipad na naman ang isip. Naku, mukhang may jowa na to base sa ngiti pa lang. Pang-asar sa kanya ni Jessica na isa sa mga kaibigan niya at kasama sa nagplano ng gabing yun. Nurse din ito at katrabaho niya sa hospital na pinapasukan. Hindi ano kasi iniisip ko lang si Shine kung ano ba yung pasalubong ko sa kanya. Palusot niya sa mga ito. Naroon din kasi ang mga kapwa nila nurse na nag-a-assist ng iba pang mga pasyente. Habang siya ay may inaayos na mga papeles ng isa sa mga pasyente nila na malapit nang ma-discharge ng hospital. Nagtawanan ng mga co-nurse niya sa sagot niya. At base sa mga mukha ng mga ito, hindi sila naniniwala sa sagot niya sa mga ito. Napahinga na lamang siya ng malalim at hindi na pinansin ng mga ito. "Hello po ma'am, kilala niyo po ba si Miss Elaine Madrigal? Dito daw po siya nagtatrabaho eh." Pagtatanong ng isang lalaki sa kanilang kasamahan na si Shine. "Yes, ayun siya bakit daw po?"
Sagot ni Shine sa lalaki at siya'y itinuro. Lumapit ang lalaki kay Elaine at inabot ang bouquet ng bulaklak na red roses at may nakasupot na sa tingin niya pagkain o tsokolate. Out of curiosity, tinanggap niya iyon. Sino daw po ang nagpapabigay? Tanong naman niya dito. Si Mr. Bruce de la Vega po ma'am, pakipirmahan na lang po dito. Para siyang naistatwa pagkarinig sa pangalan na iyon ni Bruce. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Bruce nga iyon, ang nakasama niya nung birthday niya. Napalingon siya kay Jessica na nakangiting nakakaloko. Agad niyang hinila ang babae at sinabihang huwag magsasabi ng kahit na ano sa mga kasamahan nila sa hospital. Kung hindi, ay hindi niya na ito kikibuin pa. Ano ka ba girl? Kinikilig nga ako sa Bruce na yun Ang pogi tapos ang macho-macho pa. Total package, be. Tila uod ito na napapahampas pa sa kanya habang kinikilig sa kanyang harapan. Basta promise me, huwag mong ipagsasabi Jessica ha, mangako ka. Bulong niya, ngunit may diin na pagkakasabi noon. Oo naman, tsaka bakit ka ba nag-aalala dyan, porket macho dancer? Mabilis niyang tinakpan ng bibig nito dahil baka may makarinig sa kanila. Shh, pwede ba wag mo nang banggitin yan? Ayoko lang na makarating to kina mami at daddy. Nangangamba niyang sabi. Okay, sige na girl, hindi na ako mag-iingay, sorry na okay? Balik na tayo sa work. At saka nga pala magbabar tayo ng mga girls mamayang 8 p.m. Huwag ka nang tumanggi pa. Sabi nito at tumalikod na sa kanya at muling bumalik sa ginagawa niya. Habang si Elaine, iniisip ang bulaklak at chocolate na binigay ni Bruce. Paano nalaman ni Bruce ang information niya? Binigay kaya ng mga lukarit niyang kaibigan? Nagkakasiyahan sila habang sinasayawan ang indayog ng musika sa loob ng lugar. Usok at iba't ibang klase ng pabango ang maamoy sa loob nito. Maging ang alak ay umaalingaso sa bawat sulok. Napapaindak silang 5 na magkakaibigan habang nakataas ang mga kamay at dinadama ang musika. Rock baby rock ang tugtog, kaya naman kanya-kanya silang indak. Nakatayo sila at ginigiling ang mga bewang sa saliw ng tugtugan. Naka-fitted dress na kulay itim si Elaine na hanggang gitna ng kanyang mga hita. Labas na labas ang mabilog at makinis ng hita sa suot niyang yun at kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Lalo pang umangat ang laylayan ng kanyang suot sa tuwing napapatalon siya habang sumasayaw. Hindi alintana ni Elaine ang mga titig ni Bruce sa kanya na nasa di kalayuan lamang sa kanya at pinagmamasdan nito ang bawat kampay ng balakang niya. Nang maramdaman nga iyon ni Elaine, saglit siyang napahinto sa pagsayaw at sinipat ang kapaligiran ng bar dahil nararamdaman niya na parang may mabigat na nakatitig sa kanya. Nang walang makita, tinuloy na lamang niya ang paghahapi-hapi kasama ang mga kaibigan. Medyo tipsy na siya pero kaya pa naman. Nag-excuse sa mga kaibigan at nagtungo siya sa banyo upang magbawas. Namalayan na lamang niya na may nakasunod sa kanyang malaking lalaki. Nilingon niya iyon at laking gulat niya nang makita niya si Bruce. Ikaw? Tanong niya na may halong gulat sa tono. Hi, kamusta ka? Lumapit ito ng bahagya sa kanya. I'm with my friends, nagsasaya tonight. Besides, walang pasok bukas. Why not enjoying this happy moment, right? Masaya niyang ani kay Bruce. Namamangha si Bruce sa nakikitang itsura ni Elaine. Lasing na ang dalaga at pasuray-suray sa paglalakad at anumang oras, maaari na itong bumagsak. Kaya naman medyo lumapit siya ng bahagya dito upang maalalayan ito sa maaaring pagbagsak nito. Mapungay na ang mga mata ni Elaine at alam ni Bruce na lasing na ito dahil kanina niya pa pinagmamasdan ng babae. If you don't mind, may I drive you home? I think you're drunk and any minutes you might fall on the ground. I don't want it to happen. Wika ni Bruce na ikinamangha ni Elaine dahil ngayon lamang niya narinig na magsalita ito ng Ingles. Yeah, of course. Thank you, Bruce. Wala sa sariling pagpayag ni Elaine. Mula ng gabing maihatid siya ni Bruce, madalas na itong pumupunta sa kanyang apartment
2 linggo na ang nakakalipas. Masaya siya dahil nakikita niya ito ng madalas at alam na Elaine sa kanyang sarili na nahuhulog na siya kay Bruce. Para sa kanya, wala naman iyon kung mahuhulog siya rito dahil matagal na rin naman siyang walang boyfriend. At isa pa, unti-unti niya nang nakikilala si Bruce dahil dumadalas ito sa apartment niya. At kung iisipin, nanliligaw na nga ito sa kanya. Sa trabaho sinusundo siya nito parati at madalas din silang kumain sa labas. Hindi rin ito nakakalimutan ng pagbibigay sa kanya palagi ng chocolate and flowers. Minsan nga may teddy bear pa itong iniaabot sa kanya na dinadala naman niya para sa anak niyang si Sean. Hindi pa niya nasasabi kay Bruce na may anak na siya. Nag-aalinlangan siyang sabihin dahil ayaw niyang layuan siya nito. Pero kung darating man ang panahon na malalaman ni Bruce na may anak siya at hindi nito iyon matatanggap, ayos lang sa kanya. Tumagal nga siya ng 8 years na walang lalaki sa buhay niya. Ano ba naman yung iiwan siya nito at aalis ito sa buhay niya? Bruce, aalis ako sa Sunday. May bibisitahin lang. Pagpapaalam niya dito. Nasa tabi niya si Bruce habang nilalaro ang mahaba niyang buhok. Pareho silang nasa ilalim ng kumot. Dahil kakayari lamang ng bagay na iyon sa kanilang pagitan. Pwede ba akong sumama sa'yo? Hindi agad nakapaghanda si Elaine sa sagot ni Bruce, kaya naman matagal bago siya nakasagot dito. Sige, sumama ka. May ipapakilala na rin tuloy ako sa'yo. Iyakap siya muli ni Bruce at dinampian ng halikang balikat niya papunta sa leeg pataas ng kanyang tenga hanggang sa umabot iyon sa kanyang mga labi. Muli ay nag-init ang pakiramdam nilang dalawa at tila pinahihiwatig ni Bruce na nais na naman niya itong madama. Ang halik na iyon ni Bruce ay napunta sa pag-iisa na naman nila. Walang pagsidla ng saya sa puso ni Elaine dahil sa wakas, handa na ang sarili niya upang buksan ang puso niya para kay Bruce. Mahal niya na ito at nais niya nang sagutin ito pagdating nila sa probinsya. Ang dating hindi ginawa noon ng ex niya sa kanya, nagagawa at napupunan ni Bruce. Alam niya na matinong lalaki si Bruce at handa siyang panagutan. Yun nga lamang, hindi pa nito alam ang tungkol kay Sean na anak niya. Sumapit ang araw ng linggo at nasa biyahe na sila ni Bruce. Nagtataka nga si Elaine dahil may magarang sasakyan si Bruce, samantalang isa lang naman itong macho dancer. Ngunit tila nabasa ni Bruce ang tanong sa kanyang isip at sumagot ito sa kanya. Nirentahan lamang daw iyon ni Bruce kung kaya'y may sasakyan sila ngayon sa pagbiyahe. Malayo pa ba tayo, Han? Nakapasok na sila sa baryo at malapit na sila. Malapit na, Han. Ikaliwa mo lang dyan at may makikita kang malaking gate na dilaw. Kitang-kita ni Elaine ang gulat sa mukha ni Bruce nang makalapit na sila sa mansyon ng mga Madrigal. Hindi siguro alam ni Bruce na mayaman pala si Elaine. Ang akala siguro nito, simpleng babae lamang siya na taga Manila. Hello, madam. It's nice to finally meet you. I am Bruce de la Vega. Yumuko si Bruce sa ina ni Elaine at kinuha ang kamay nito upang halikan. Nasa bukana kasi ng double door ang ina ni Elaine na sumalubong sa pagdating nila. O iha, anak, boyfriend mo ba itong napakagwapong lalaki na ito? Manghang tanong ng ginang. Napangiti si Bruce pagkabanggit ng ginang sa kanya. Mami, manliligaw ko pa lang po siya. Nahihiyang sabi ni Elaine. Namumula na ang mga pisngi niya't nahihiya. Still iha, doon pa rin papunta yun. Come on, pumasok kayo. Beth, pakikuha sila na makakain. Ani ng ginang at nag-utos sa kasambahay na kumuha ng makakain. Naupo sila sa malawak na sofa habang naroon din ang ginang. So, iho, what's your name again? Tanong muli nito kay Bruce. I am Bruce de la Vega, ma'am. Sagot naman ni Bruce. Kita ni Bruce na nangunot ang mga noo ng ginang habang nakahawak sa baba nito at tila may iniisip. What is it, ma'am? Kuryosong tanong ni Elaine. Para kasing kilala ko yung apelyedong de la Vega. Are you one of them, iho? Tanong ni Mrs. Madrigal. Umiling-iling si Bruce bago sumagot. Hindi po, madam. Baka po magka-apelyido lang kami. Inanyayahan sila ng ginang na pumasok sa loob nang biglang may humahangos na batang lalaki papalapit sa kanila.
Mami! Matinis na sigaw ni Sean na anak ni Elaine. Sabik na yumakap si Sean kay Elaine na agad din namang ginantihan ito ng mahigpit na yakap. Kamusta ang baby ko? Hindi ka ba nagpasaway kina grandma? Tanong niya habang hinahaplos ang makinis at madulas na buhok ni Sean na may kahabaan. No mami, sinunod ko po ang mga utas mo and worse may pasalubong po pala. Wika ng kanyang anak at hinanap kung may bitbit ba siyang pasalubong para dito. Wala anak, hindi na ako namili. Gusto ko kasi na lumabas tayo kasama ang Tito Bruce mo. Sagot niya dito at itinuro si Bruce. Bruce, this is Sean, my son. Is turning 8 on September 20. And son, this is your Tito Bruce. He's my sitor. Nag-aalangan siyang pagpapakilala kay Bruce. Natigilan si Sean at napatingin sa kanyang mami bago kay Bruce. Alam kasi ni Sean na mula nang iwan ng dad niya ang mami Elaine niya, hindi na muli pang nagkaroon ng boyfriend ang kanyang mami. Hey man, don't hurt my mom, and if you did, you will regret my revenge. Pinanakot ni Sean kay Bruce na napangiti sa sinabi ng bata sa kanya. Lumuhod si Bruce sa harap ni Sean bago nagsalita. No young man, I will never hurt your mom. I will treasure her like a gem at pati sa'yo handa akong magpakatatay. Napangiti ang seryosong mukha ni Sean at yumakap kay Bruce. Gaya nga ng kanilang plano, nakilala na si Bruce ng pamilya Madrigal. Mababait ang mga ito at tinanggap siya. Nasa hapagkainan sila at kumakain ng dinner. So iho, what's your work and where family do you belong? Umpisa ng ama ni Elaine na si Castor Madrigal. Hindi agad nakapagsalita si Bruce at nagkatinginan lamang sila ni Elaine. Naramdaman ni Bruce na kumapit ng mahigpit si Elaine sa kamay niya at pinisil-pisil iyon na para bang pinapakalma siya. Dad, isa po siyang naisa na ni Elaine na magdahilan na lamang sa magulang niya at pagtakpa ng trabaho ni Bruce. Ngunit inunahan na siya ni Bruce sa sasabihin. Actually, mom and sir, I am a pilot. Bigkas nito sa tanong ng daddy ni Elaine. Tigagal si Elaine. What? Hindi makapaniwala si Elaine sa narinig. Hindi niya alam kung nagsisinungaling lamang si Bruce sa kanyang mga magulang o nagsasabi talaga ito ng totoo. Namangha naman ang kanyang ina sa sinambit ni Bruce. Habang ang ama ni Elaine na si Mr. Castor, tahimik lamang na nakamasid. Naku anak, eto palang boyfriend mo piloto. Napakaganda ng profession mo iho. Alam mo ba'y gusto din ng Emmanuel ko na magpiloto? Di ba Eman iho? Ani Mrs. Madrigal at bumaling sa anak nitong si Emmanuel na nasa hapag din. And also a Navy. Dagdag ni Bruce na nakapagpalaglag ng panga ni Elaine. Hindi makapaniwala si Elaine sa mga isiniwalat ni Bruce. Buong akala niya kasi macho dancer lamang si Bruce. Ngunit ngayon, sinasabi nito na isa itong piloto at Navy. Napasinghap ang mami ni Elaine maging ang iba pang naroon sa hapag. Ang daddy ni Elaine ay napaangat ng tingin kay Bruce na may kislap sa mga mata. I knew it man, you belong to De La Vega clan. Bunyag ng kanyang ama na nakatitig pa rin kay Bruce. Napangiti si Bruce bago tumango. Nagtataka naman ang ina ni Elaine dahil kanina lamang tinanggi ni Bruce sa kanya na hindi ito kabilang sa mga De La Vega. At ngayon ay inamin na nito. Pero iho, sabi mo sa akin hindi ka kabilang sa kanila. Naguguluhang sabi ni Mrs. Madrigal. Pasensya na po kayo kung hindi ko kaagad sinabi at nagsinungaling po ako madam. Ayoko lang po na mabigla kayo at isa pa hindi ko pa kasi nasasabi kay Elaine ng tungkol dito. Hinging paumanhin ni Bruce sa mga ito. Tumayo si Elaine dahil hindi niya na kaya pa ang inis. Naiinis siya kay Bruce dahil sa lahat ng oras na kasama niya ito, iniisip niya na lahat iyon ay katotohanan, ngunit hindi pala. Nagsinungaling pala ito sa kanya at pinaniwala siya na isa lamang itong hamak na macho dancer. Kung hindi pa pala sila pumunta sa mga magulang niya, hindi pa niya malalaman ng katotohanan na isa itong mayaman at sikat sa industriya. Ang mga De La Vega ay ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. At nasa ang kanyang mga ito ang pagiging isa sa politiko. Hindi lamang iyon dahil negosyante din ng mga De La Vega. Ngunit paano naging macho dancer si Bruce?
Sinadya ba nito na mapalapit sa kanya? Pero bakit? Tuluyan nang umalis si Elaine sa hapag at nagtungo sa kanyang kwarto. Habang si Bruce naman nagpaalam sa mga ito na susundan si Elaine at kakausapin. Alam ni Bruce na galit si Elaine sa kanya at haharapin niya ito anuman ang mangyari. Sasabihin na rin niya na ang lahat ng nais niyang sabihin dito kung bakit siya nagpanggap na macho dancer mapalapit lamang kay Elaine. Noon pa man kasi gusto niya na si Elaine at alam niya na mahal niya na ito. Unang kita niya kay Elaine noong nasa hospital pa lang ito at kasalukuyang nag-OJT. Ang hospital na pinapasukan nito ay pagmamay-ari ng lolo ni Bruce. Kaya naman araw-araw pinupuntahan niya ito at sinisilayan. Lingid iyon sa kaalaman ng dalaga at pati lahat ng tungkol kay Elaine pinaimbestiga rin niya. Hanggang sa nalaman niya nga na mag-hire ang mga kaibigan ni Elaine ng macho dancer. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nag-apply agad siya sa mga ito. Ngunit ang isa sa mga kaibigan ni Elaine nakilala siya bilang Navy. Nalaman nito na hindi naman siya macho dancer, kung kaya't kinausap niya ang mga ito na huwag sasabihin kay Elaine ang lahat ng nalalaman ng mga ito. Tinanggap naman ng 4 na kaibigan ni Elaine ang mga napag-usapan nila at hindi pinaalam kay Elaine. Gayunpaman ay botong-boto ang mga kaibigan ni Elaine sa kanya dahil masugid daw niyang minamanmanan parati si Elaine mula sa malayo. Nang nangyari nga ang gabing yun ng birthday ni Elaine, napakasaya ni Bruce dahil sa wakas nakuha din niya si Elaine at nakalapit dito. Sinulit niya ang mga oras na iyon na magkasama sila at nais rin niya na sana mapunlaan niya ang dalaga upang magkaroon siya ng dahilan para hindi na lalong makawala sa kanya ito. Kahit saan magpunta si Elaine noon, sinusubaybayan niya at tinatanaw mula sa malayo. Gusto niyang mas mapalapit dito at siguruhin na maayos lang ito at ngayon nga sisiguruhin niya na hindi na sila maghihiwalay pa. Elaine, pakiusap, mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako sa'yo. Nakikiusap na sambit ni Bruce habang kinakatok ang pinto ng kwarto ni Elaine. Binuksan naman iyon ni Elaine, ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Kaya naman niyakap niya ito at itiningala ang ulo paharap sa kanya. Hey, look at me. Magpapaliwanag ako sa'yo. Gusto ko na sana pakinggan mo ko. Tumango naman si Elaine at naupo sa dulo ng kama. Humarap si Bruce sa kanya at hinawakan ng dalawa niyang mga palad. Hinawakan iyon ng mahigpit ni Bruce at nagsimulang ikwento ang lahat kung paano niya ito unang nakita hanggang sa gabi na iyon ng kanilang pag-iisa. Wala siyang itinira at lahat ay sinabi dito. Nang gabi ring yun, nagkapatawaran sila at sinagot na nga siya ni Elaine. Nangako siya na hindi niya na ito pagsisinungalingan. Bagkus, iingatan ang relasyon na meron sila. Nakabalik na sila ni Bruce ng Manila at naisipan nilang dalawa na pumasyal sa mga magulang ni Bruce. Nais kasi nito na ipakilala siya sa mga magulang nito. Kaya naman, kinakabahan siya at hindi mapakali. Naroon sila ni Bruce sa loob ng kotse nito at magkatabi. Hinawakan ni Bruce ang malamig na kamay niya at pinagsalikop ang mga yun habang ang isa pang kamay ni Bruce nakahawak sa manibela ng sasakyan. Huwag kang kabahan, nandito lang ako at hindi kita pababayaan. Mababait naman ng mga magulang ko. Medyo istrikto lang pagdating sa mga babaeng nalilink sa amin. Pero this time is new dahil ipapakilala kita bilang kabiyak na ng buhay ko at hindi na lang pansamantala. Gusto kong ikaw nang makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Madamdaming sabi ni Bruce at kinintala nito ng halik ang likod ng kanyang palad. Napangiti siya sa tinura nito. Napakasaya niya dahil si Bruce ang lalaking dumating muli sa kanyang buhay. Hindi katulad noon ng ex niya na nalaman lang na buntis siya, iniwan at pinagpalit na siya sa iba. Sana sa huli nga ay sila na ni Bruce dahil mahal niya na ito at hindi na rin niya kakayanin pa na mawala ito sa kanya. Isa pa, super close na nito kay Sean at nagpapakatatay na ito sa anak niya. Nais ni Bruce na ilipat na sila ni Sean ng bahay na kasama nito. May sarili palang bahay na sadyang ipinatayo daw nito noon pag nakilala na siya nito habang sinusubaybayan siya nito ng palihim. Noong ikinuwento ni Bruce sa kanya ang mga lihim nitong pagsubaybay sa kanya, napapangiti siya sa kaswit ng taglay ni Bruce dahil noon pa man pala
nakaaligid na ito sa kanya at minamasdan siya sa malayo. Ito din pala ang nagpapadala sa kanya noon ng mga bulaklak, regalo, tuwing birthday niya at kung ano-ano pa. Akala niya noon kung sino lang dahil hindi naman niya binigyan ng pansin ng mga yun. Siguro nga nakatadhana sila ni Bruce na magkakilala. Kung wala ang binata sa kanyang tabi, hanggang ngayon siguro wala pa rin siyang napupusuan. Inalalayan siya ni Bruce pababa ng kotse. Tanaw niya ang malawak na hardin sa paligid. Punong-puno ito ng halaman at bulaklak. Sa gitna nito'y hagdan papunta sa may kataasang white mansion ng mga De La Vega. Walang masabi si Elaine sa ganda ng lugar. Hilig rin kasi niya ang mga halaman at bulaklak. Kaya naman, idinampi niya ang dulo ng kanyang mga daliri sa dahon ng mga halaman na kanyang nadadaanan. Natutuwa niyang hinila si Elaine papasok ng mansyon. Naramdaman niyang parang nanginginig pa ito at nanlalamig ang mga kamay. Kaya naman, hinawakan niya ito upang kumalma. "Anak, Bruce, narito ka!" Sumalubong ang may edad na sopistikadang babae kay Bruce at hinalikan ito sa pisngi. Napakaganda nito sa suot na white dress at may expensive jewelries din ito sa katawan. Marahil ito na ang ina ni Bruce. Nanliit si Elaine dahil sa itsura ng donya. "Hi Mom, I want you to meet this woman beside me, Elaine Madrigal. And Elaine, meet my mother, Cassandra De La Vega." Pagpapakilala ni Bruce sa kanila ng ina nito. Bumaling ang ginang at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kinutuban siya base pa lang sa itsura ng mukha nito na nakasimangot lamang habang masusi siyang tinitignan at sinusuri. Na-conscious siya sa suot na damit kaya naman tinignan din niya ang sarili. Nakasuot siya ng dilaw na dress na hanggang binti, bagay na bagay sa kanyang maputing balat. Hindi na siya nagkolorete at naglip tint na lamang at foundation. Nakataas ang kilay ni Mrs. De La Vega bago nagsalita. "So, kailan niyo ko balak bigyan ng apo?" Ang pinipigilang paghinga ni Elaine, nailabas niya na at nakaramdam ng kaginhawaan sa sinabing iyon nito. Akala niya ipagtatarayan siya nito. Imbis ay gusto lang pala nitong itanong kung kailan ba nila ito bibigyan ng anak. "Mom, I'm working on it." Pagpapakalma ni Bruce sa ina na nakataas pa rin ang kilay. Ngunit napabunghalit ng tawa ang ginang dahil sa nakitang kaba sa mukha ni Elaine. "Iha, pasensya ka na kung natakot ka sa akin. Alam mo kasi matanda ng anak ko at gusto ko sana na magkaroon na siya ng anak para naman makita ko na rin sila. So, kailan niyo babalak na magpakasal ng magkaanak na kayo agad?" Nawala na ang kaba ni Elaine at napatawa na rin sa ginang. "Mom, kung papayag si Elaine bukas na bukas, papakasal agad kami." Pangunguntsaba naman ni Bruce sa kanyang ina. "Ano iha, pumayag ka na, gusto ko na ng apo." Hinawakan nito ang kanyang balikat. "At saka tawagin mo na rin akong mami dahil soon magiging daughter-in-law na rin naman kita. Alam mo itong si Bruce kapag gusto niya ang babae, hindi niya na ito pakakawalan pa. Kaya kung ako sa'yo pumayag ka na." Mahabang sabi ni Mrs. De La Vega kay Elaine na na-corner nilang mag-ina. Wala siyang nagawa at natatawa na lamang habang tumatango-tango sa mga ito. Nagtatatalo naman si Bruce sa tuwa nang pumayag siyang papakasal dito. Maging ang donya, masayang nakitawa sa kanila. Gaya ng inaasahan ni Bruce, ay nagbunga nga ang ginawa niya kay Elaine. Buntis na ito at magkakaanak na sila. Magiging buo na silang pamilya at soon na ikakasal na rin sila. Salamat sa Panginoon dahil kung hindi siya nagpanggap na macho dancer, hindi niya makakatuluyan ang babaeng pinakamamahal niya.